Hello mga kalugar. Ayun, mga kalugar, kahit papano nakapag-upload na naman ako ng video. Pinagdugtong-dugtong ko lamang itong mga video na to. Ito yung mga kalugar, yung pagpapaunti-unti namin ng bahay. Kung mapapansin niyo, kulay puti na yung naka-finish na siya. Pero yan, hindi pa yan pintura. Yung nasa poste, yung pader, hindi pa yan pintura. Ano pa lang yan, yung skim coat. Kaya medyo nakapagpadala ulit kami ng pera konti para dito sa ngayon yung pinagawa namin na hagdanan, itong barandilya tsaka yung hawakan na hagdan. Yan. Maganda naman kahit pa paano yung resulta nung pagkakagawa. Ganyan kasi yung gusto naming kulay. At balak din namin na babagay din namin yung dyan, yung sahig o ano kayang magandang dito. Kasi yung balak ko yung baitang ng sahig, ganyan din ang kulay dito sa may hawakan na hagdan. Tapos yung floor, puro ganyan ng kulay, parang maganda Yung balak ko sana sa pinaka-tiles mo ay yung gray or light gray yung pinaka-floor. Kasi gusto na miss ko ganito yung sa hawakan yung mga light lang na kulay na ganito. Meron naman design na na tiles yun na mabibili ka maganda na ganyan ang kulay. Yung ko maganda rin yung ganyan ang magiging style, yung kulay nung pinaka-floor tsaka yung hagdan. Magkano rin yan yung na yan lang ang naipagawa namin kahit pa paano may nakakapagtrabaho yung mga tao doon, nagkakaroon sila ng trabaho. Marami naman trabaho itong mga to, kaya lang siyempre malapit din sa kanila sa kita. At least na paggawa yung yung kawiran, kasi nakakatakot baka kasi merong bibisita tapos walang harang o barandilya, baka may bata mahulog sa hagdan, kawawa naman, nabibisgrasya yung mga bisita na gusto pumasok, nakita yung bahay, baka ma-accident. Kaya yun na namin dyan yung kawakan ng hagdan. Dapat nga yung sa rooftop din kasi merong hakyatan doon sa spiral na hagdan. Pwede na sila umakyat din sa rooftop. Ang nakakapag-alala doon baka may mahulog din kasi yung rooftop namin wala pang pinakabako. Sa susunod naman yung pagka-kisame. Ayan, ito yung sumunod naming pinag-ipunan. Itong lang muna, itong sa loob ng banyo na kisame at saka yung sa kwarto namin. Ito yung kwarto namin, may kasamang banyo kasi pinaguna na lang muna namin ito. Ito sa loob ng banyo hindi pa namin pinalagyan ng skim coat kasi ang balak namin dyan palalagyan namin ng tiles yung pinaka-wall niya. Saka yung sa baba. Saka na lang namin yung babadget. Unahin lang muna namin sa kisame. Kompleto yan. Tapos pinapapinturahan na rin agad. Para kung sakaling may gustong tumbahan, ang talaga, yan, pinaayos na rin namin yung wirings ng ilaw. Si Shirley na rin ang nag-design niya kung paano ang gagawin dyan sa estilo nung yung mga ilaw. Ang paglinya, si Shirley na rin ang nag-design niya kung paano ang diskarte. Kaya malaking tulong din si Shirley. Next time naman yung pintura. Ayan. Diba, kahit tapos na yung
kisame. Ang problema naman namin, binabudgetan naman namin ngayon yung pintura. Hindi pala kami makabili agad ng pintura kasi pag yung mga branded na pintura yung bibili mo, kailangan pumunta ng Tagbilaran. Nandyan lang sa ano, yung malapit lang sa hag na yung ano, gastos kasi sa pamasahe. Kung doon ka pa bumili sa Tagbilaran, tapos ilang litro lang ang bibili mo. Tsaka kawawa naman yung mga pupunta doon. Kaya dyan na lang din kami kung yung pintura na lang ano, available doon yung ipagamit yan. Ayan, may lagayan ng ilaw, konting design. Ayaw din namin yung ano, yung masyadong maraming ano, yung alon-alon sa kisame. Okay na yan, yung simple lang, flat. Yan lang yung pinaka-design niya, yung ukit na yan. Ang pagpapapintura niyan kailangan yung sila na rin yung ano, yung gumawa yung kisame, sila na rin ang magpipintura niya. Kaya lang kailangan makapag-ipon muna ulit. Mag-ipon muna ulit tayo ng pera pambili ng pintura tsaka pampasahod sa kanila. Unti-unti lang, kaya saan matatapos na yung bahay namin. At least may kisame na siya, yung kwarto namin tsaka banyo. Yung sa ano, plano namin, wag nilang kisamihan yung iba, yun lang sa mga kwarto. Pero nagkapera ka, bakit hindi ba kisamihan na lang lahat niya? Ito kasi sa first, yung pinaka second floor niya, sa baba, ano yun, yung nakalubog kasi yung baba yung pinaka first floor niya. Ayan may kita niyo naman yung ilaw, yung design niya. Ayan, kasi pag napintura niya, magiging maganda na itsura niyan. Ayos naman. Salamat nga pala doon sa mag-asawa, yung palagi nag-aasikaso sa pagpapatrabaho dyan. Ayan, mga kalugar. Kahit paano, ayan, nakapagpadala ulit tayo ng konting halaga na pagpatuloy yung pagpapasimula sa pagpapapintura ng kisame. Sasabay na rin namin yung dingding kasi mas maganda malinis yung papinding. Kasi kung nagkabit ng kisame, naggawa ng kisame, sila na rin yung nagpintura. Sana makaipon pa kami ng konti para magtuloy-tuloy lang yung katrabaho. Unti-unti lang para mapatapos naman namin yung first floor. Sunod namin yung second floor na umpisa. Ito second floor yan. Sunod naman yung first floor hindi sa baba. Nandun yung kusina. Ayan, ipakabit na rin po yung ano, yung hambang. Ayan, yung hambang namin. Kailangan mapapinturahan na rin yan para maikabit naman yung pinto. May naka-ready naman yan, mga bisaga. Ayan, mga kalungan. Tapos na yung pagpintura. Kita nyo naman kahit pa paano. Patapos na rin kahit pa paano pagpipintura. Kasi papakabit ko na rin yung anak siguro. Papapix ko na yung ilaw para maganda pa. Saka yung outlet. Pagmuna pa, nagkawas ng mga lipan o. Kailangan makaipon ulit tayo ng konti. May paayos naman yung banyo para kung sakali na meron tuloy kahit pa paano. Yan naman meron tulugan dyan sa loob. Ito naman yan, may tubig na, may kuryente na. Wala pa lang dyan yung talagang balak namin pa na kusina sa baba.
labahan. Tapos parang pwede na siyang tira. So, nandiyan sila tingnan. At hindi pa tapos. At least hindi sila maulan na, hindi sila nasa loob sila, hindi sila mababasa. Ganda na, puting-puti ano. Sarap sana ipon dito yung pambili ng kurtina. Ayun, sa kalugar na. Ayun, mga kalugar. Ayan, tingnan niya man. Ganda na, naikabit na nila yung ilaw. Yun, yung mga bilog na yun. Ganda tignan pag malinis eh, no? Hindi pa lang namin naipakabit yung mga pinto. Yan pa lang yung ilaw. Sarap na matulog dito. Yan, yung ilaw. 4 yan dyan sa loob. Bali pa nga, meron pa ditong 2 sa may magiging dressing room tsaka sa banyo. May kabit na lahat. Ay, naku, sana pagpalain tayo ng Panginoon na palagi tayo makakapagpadala para tuloy-tuloy yung maging trabaho. Makabitan na ng tiles yung banyo, maikabit na yung mga kailangan ilagay doon sa banyo para magagamit siya kung sakali may tutuloy dyan. Matutulog, mabila ng kama, yan sa loob, may tulugan. Yan, yung ilaw na yan. Nakakabit na, okay na siya. Liwanag na yun. Pati dito sa banyo. Ay, dawas. Nakapagpagawa rin kami ng talagang sarili naming bahay. Hindi kami uupa. Mahirap kasi yung nangungupahan ka eh. O kaya, mahirap din yung sa kondo kasi yung kondo, magbabayad ka pa ng monthly dues. Doon. Para ka din nangungupahan. Ito, sarili mo na ito. Masunog yan. Hindi matitira pa rin kasi puro bato yan. So, wag naman sana mangyari. Tsaka meron ka sariling lupa. Sa kondo kasi walang lupa. Nag-ibayo. Bahala ka na sa buhay mo. Kumbaga, sa kondo, pagka nagkaroon ng aberya, sunog or nalindol, nagiba, ikaw lang yung isa sa priority na na pwede ulit bibili kung sakali itatayo. Ganun lang yung sa kondo. Ito, at least, kung may mangyaring ganong klase na aksidente, meron kang sariling lupa. Di ba? Pero alam nyo mga kalugar, hindi ganun kadali yung mag-ipon ng na yan ha. Puro yan, yung utang, tapos yung unti-unti. Habang nagbabayad ka ng utang, nakapagpadala ka ng pambili ng materyales, hindi siya ganun kadali na makapag-ipon. Salamat mga kalugar sa panonood. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.